Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon October 20, 2025 alauna ng hapon dito sa Pilipinas mga kapatid. Ang topic na pag-uusapan ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na mawawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya. Again mga kapatid, very plain and simple, mawawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya. Affirmative natin si Brother Denmar Santiago, isa pong apologista ng Seventh-day Adventist, at marami na pong debate for many years mga kapatid, from Iglesia ni Cristo pa, tapos Roman Catholic, at ngayon ay Seventh-day Adventist. At negative naman si Pastor Ruben mga kapatid, ng pastor ng Baptist mga kapatid. So ang ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, ang rule number 1, yung ating 20 seconds na pagsagot. Lahat ng tanong ay sinasagot ng 20 segundo mga kapatid. Rule number 2,
Yung kung ang tanong ay categorical or close-ended question, merong pagpipilian, dapat mamili muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3, kung wala doon ang sagot nyo or hindi nyo masagot ng direkta ang tanong dahil doon sa merong something doon sa tanong, magkakaroon kayo ng 10 segundo ng pagkakataong magpaliwanag at yan na yung pinakasagot nyo sa tanong. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung sinasabi ng ating tinatanong ay sinasabi niya ay hindi ko pa nilatag yan, automatic next question ko yan. Sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, dalawang warning galing sa akin ay may disiplina yan, -1 minute sa time. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, kasama doon yung pagmumura na alam natin. Pero labas doon gaya ng salitang mangmang, demonyo, kulto, sinungaling at iba pa ay pwedeng gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagang maitanong yan. Rule number 10, para sa sensitive question, pwede kayong magtanong ng mga personal question. Ngunit pwede ding tanggihan ng sumasagot mga kapatid dahil sa nature ng tanong gaya niyan. Rule number 11, disconnection time limit. Meron lamang 7 minutes na maghihintay ako para makabalik kayo sa ating call. Rule number 12, bilang tagapamagitan, meron akong kapangyarihan magtakda ng bagong rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic at one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes po, Mr. Moderator, sumasang-ayon po. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, moderator. Sangayon. Okay, so yun yung ating kumpirmasyon. At bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience. At konting preview, paano ba nabuo ang topic na ito? Ano ba yung history sa pinag-uusapan ninyo? At syempre kung paano naman tinanggap ng ating negatibo. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Okay, isang mapagpalang hapon po sa inyo pong lahat muli mga kapatid. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Cristo Brother Denmar Santiago. Isa pong ordinaryong kaanib ng Iglesia Adventista del Séptimo Día o Seventh Day Adventist. At ngayon mga kapatid ay ating patutunayan na ang nawawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya. Ito po mga kapatid, ang paksang ito ay ating nabuo at pinili na ipaanyaya kay Pastor Ben sapagkat nakikita natin na mahusay ang ating Pastor Ben pagdating doon sa iba naming kasamahan. No? At siya talagang matikas sa kanyang argumento. Kaya naman mga kapatid, ang inyo pong maliit na lingkod, bagaman tayo ay nagtapos ng theology, mga kapatid, ay ang ating ibang mga kapatiran na hindi man nagtapos ng theology, pero mahuhusay din, mga kapatid, na-appreciate natin sila at tayo na-challenge doon sa ginawang pakikipagdebate ng ating kausap na pastor ngayon sa ating mga kapatid. Kaya naman, hinahabol natin ito, yung mga pastor ng OSAS, sapagkat sila mga kapatid, ang mga pastors na ito ay mas madaling kausapin kaysa sa mga miyembro dahil mas mauunawaan nila yung mga terminology natin lalo na sa theology. No? So yun po at nawa sa inyong panonood sa debating ito, ang katotohanan lamang ang masumpungan ninyo at ang Panginoon natin ang maitaas sa hapong ito. Pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon.
Okay, that is Brother Denmar Santiago, mga kapatid ng Seventh-day Adventist. Again, affirmative sa topic natin ngayon. At syempre, dito tayo sa ating negative, yung tututol naman. Pakilala ka, Pastor. Magandang hapon sa lahat, no, sa ating mga viewers dyan. Pwede nyo i-share, no, para maraming dahil ito ating pag-aral dito ay spiritual educational purposes po ito, no, at hindi tayo dito na members. So, maraming salamat din, magandang hapon sa ating katunggali, no, si Brother Denmar Santiago ng SDA at saka ating moderator, si Brother Raciano, Bothing moderator. At once again, Pastor Vin Baklas ng Christian Bible Baptist Church dito sa Zamboanga del Sur. Yun na po. Ito po, yung sa stand ko po, ako po ang mag-stand ngayon na sa aking side, papatunayan na hindi nawawala ng kaligtasan. Maraming salamat. Okay, thank you. That is Pastor Ruben, mga kapatid, ang tututol sa paksa natin ngayon. So, mga kapatid, kung gusto niyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, you can share this live stream, mga kapatid. Kahit sa profile nyo lang, okay na yan. At syempre, you can tag your friends. Simple, mga kapatid, just comment at followers or at highlights. Dahil automatic na magtatag ang inyong mga friends dyan, mga kapatid. So, napakagandang pag-usapan itong kaligtasan, mga kapatid, pananampalataya. At dito na nga, uumpisa na natin ang ating debate at patutunayan ng ating affirmative na mawawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church. 10 minutes. Your time start now, bro. Okay, yan. Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Muli po ang inyong pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Denmar Santiago. Isang ordinaryong kaani po ko ng Seventh-day Adventist. Hindi po ko scholar, hindi po ko pastor, no? Ako lamang ay simpleng kaanib at sumisimba sa ating Panginoon kasama ng ating mga kapatiran sa Seventh-day Adventist, no? At ngayon nga pong ito, mga kapatid, binabati ko kayo ng kapayapaan ay naway sumainyo. At maganda na narinig ko si Pastor, no? Siya ay taga Zamboanga del Sur, kung hindi ako nagkakamali, no? Galing po ako dyan last time sa Zamboanga Peninsula Mission of the Seventh-day Adventist, dyan po sa Ipil. Sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Hindi tayo nakita, Pastor, sayang talaga, no? Pero ngayong hapong ito ay ating tatalakayin, no, ang ating paksa na patutunayan ko na ang kaligtasan ng isang mananampalataya o ang patutunayan natin na nawawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya kung pipiliin niyang iwanan si Kristo. May neuter po tayo, may kondisyon. Patutunayan natin na ang kaligtasan ng isang mananampalataya ay mawawala kung pipiliin niyang iwanan si Kristo. Ganito po ang ating unang babasahin. Dito sa Juan 15 ang talatay 1. Ganito babasa natin, 1 hanggang sa patuloy, no? Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. At ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga, ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ito po ang una nating pagpapahayag o pagpapaliwanag, no? Yaong ito mga taong ito, no, mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo, siya ang puno at ang bawat mananampalataya sa kanya itinuring na mga sanga. Ang kanyang ama ang magsasaka. Ngayon, dito po mga kapatid, maliwanag sa Kapitulo 2 na binabanggit na ang bawat sanga na sa akin nakakabit na sa ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, pagka ikaw ay reconciled in Christ, mga kapatid, reconciled, tanda na,
reunited with Christ, ikaw ay ligtas na. Oh. Ligtas ka na nun eh. Kasi you were in union with Christ. No? Kayo'y nagsama, nagkasal ni Kristo. Ngayon, ang sabi dito, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. O ibig sabihin, mga kapatid, maaari pa palang maalis ang isang taong ligtas na o yung taong nakaugnay na kay Kristo, maaari pa ring maalis. O, ganito yan mga kapatid. Tingnan po ninyo ang binabanggit ni Juan. O, pag isang tao nakakabit na kay Kristo, mga kapatid, ano ba ang binibigay ni Kristo sa mga tao? No? Ayan. Ito mga kapatid, sulat ni Juan, tutuloy natin. Ang sabi kasi ni Juan, mga kapatid, na siyang nagsulat ng aklat, no? Ng aklat ng Juan, no? Dito, basahin natin, no? Ito. Tignan po ninyo, dito sa unang 1:5-12. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. O yung mga tao, mga kapatid, na nakaugnay kay Kristo, ano ang sabi ng talata? Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ibig sabihin, pag ikaw ay naroroon sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pero ang sabi sa talata, ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Pag ang isang mananampalataya, pinili niyang humiwalay sa pagkakaugnay kay Kristo, ang kanyang kaligtasan ay mawawala. No? Ayan o. Kaya dito, unang assignment natin kay pastor. Tandaan ninyo mga kapatid, pagka ito, yung mga binibigay nating assignment kay pastor, hindi niya nasagot, hindi siya makakatutol sa katotohanan ng dala natin ngayong hapong ito. Unang assignment, dahil sa pagtutol niya sa ating proposisyon, kailangan din naman, mga kapatid, ng negatibo na patunayan sa atin na ang mga nakakabit kay Kristo ay hindi paligtas. Yun na? Yung mga nakakabit kay Kristo, hindi paligtas. At nung bumitaw, hindi pa rin ligtas, siyempre. No, kasi ang sabi dito, nakaugnay na kay Kristo. Pero, inalis ng Ama. Ibig sabihin, from ligtas, hindi na ligtas nung humiwalay kay Kristo. Yun yun eh. Kaya nga sabi natin, patutunayan ko na ang kaligtasan, nawawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya kung pipiliin niyang umalis kay Kristo. Yan na? Kaya dito, sa talatang 4, 15:4 ng Juan, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Yan, maliwanag po, no? Ang ating Panginoong Kristo ay mananatili sa atin. Kung, ang sabi dito, kondisyon kung kayo'y mananatili sa akin, gaya ng sanga na di nagkakabunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Sino yung puno? Yung Panginoong Jesucristo. Kaya kapag ikay nakakabit sa puno na si Jesucristo, mayroon kang buhay na walang hanggan. Subalit kung ikaw ay bumitaw, ang sabi, kung mananatili kayo, ibig sabihin, mayroong tsansa
na bumitaw ang mga nakaugnay, yung mga ligtas na nakaugnay kay Kristo. Yun ho ang binabanggit ng talata ng Biblia. Oh? Kaya, tutuloy natin na ang basa. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. O, abay maliwanag, 15:4 ng Juan. Maliban kayo'y manatili sa akin. Ibig sabihin, pagka tayo, hanggang tayo'y nakaugnay at nananatili kay Kristo, ligtas tayo. Pero kung hindi tayo manatili, hindi tayo maligtas. Pero sabi dito, kung, ibig sabihin, may posibilidad. Hindi ibig sabihin, naligtas ka na, hindi ka na pwede bumitaw. Pwede. Mamaya, patutunayan natin yan. Thank you. Talatang 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y iwalay sa akin, wala kayong magagawa. Yan. Kalawang assignment natin kay Pastor. Kalawang assignment natin kay Pastor, pasinungalingan niya na yung mga nawala kay Kristo o yung hindi nakaugnay kay Kristo, ligtas pa rin. Kailangan mapatunayan niya yun para matutulan niya ang ating poste, na ating nilalatag. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative at dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Ruben, 7 minutes, your time start now. Okay na po? Okay, so sabi mo Bro Denmar, kung pipiliin ng isang mananampalataya na ligtas na siya tapos aalis pa siya sa kaligtasan, ito yung tanong ko. Meron bang ligtas na nililigtas ng Panginoong Hesus na pinangakuan siya ng buhay na walang hanggan tapos aalis pa siya? Yes or no? Yes, meron. Next question. Okay. So, for confirmation bro, agree ka ba na hindi matino ang utak ng tao na yan kung sasabihin niya na ligtas na siya, alam niya nga pinangakuan siya ng maganda ng Panginoon Hesus na hindi na siya mapahamak tapos aalis pa pala siya? Agree ka ba na hindi matino ang utak ng yes or no? Yes or no? No, di po ko agree. Kasi ang tao po ay isang moral agent. Siya po ay may free will, liban lang kung tanggalin ninyo free will ng tao, baka pwede, pero hindi pwede. Okay, next question. No daw. Okay, sabi ko kasi kanina, pipiliin pa ng isang ligtas na aalis pa siya. Kaya ang sunod kong tanong, kung ang tao ba yan na niligtas na pinangakuan, alam niya na grabe yung pangako ng Panginoon Hesus, tapos pipiliin niya pa kung matino pa yung utak, sabi mo naman hindi. O ngayon, ito na yun ang sunod kong tanong. Aware ka ba sa John chapter 15 na figurative yun, yes or no? Objection, Mr. Moderator? Objection, Objection? proceed, time stop. Hindi po namin topic kung yung John 15 ay figurative or literal. Out of topic ya, Pastor. Okay, out of topic ang objection. Meron bang counter objection or hahatol na? Magka-counter objection ako, moderator, kasi nga tinatanong ko siya, kasi nga nilatag niya yun, tatanong nga ako sa kanya kung aware ba siya or hindi siya aware, ganun lang naman po. Kung aware ba siya na ano yun, figurative or hindi figurative. Okay, so ganito yung decision natin. Ayon sa nagtatanong, nilatag daw yun ng affirmative at tinatanong lang niya kung that is literal or figurative. Tinatanggap ko yan as a pasok naman sa pinag-usapan since nilatag daw. However, Brother Denmar, kung para sa'yo, ganun pa din, 10 seconds bro, or talagang sasagot ka ng figurative or literal? Okay, 10 seconds. Proceed, 10 seconds. Okay. Both po yan. No? Both po yan. Okay? Mamaya papaliwanag po natin.
Next question. Next question. Okay, so sabi mo bot, no? So ibig sabihin, agree ka doon sa isa na figurative siya. So aware ka ba, Brother Dinmar, sa metaphorical, yes or no? Yes, aware ako sa metaphorical. Pero dito sa talatang ito, no, applied po ito. No, ito'y tumutukoy din sa atin na kung tayo'y hiwalay kay Kristo, wala tayong magagawa. Hindi, that is literal. No? Literal and figurative what you say. No? Pero ito ang katotohanan. So, sabi mo, aware ka. So ibig sabihin, aware ka sa metaphorical, na ang ibig sabihin, isa ito paghahambing sa bagay na hindi magkaparehas yung kanyang tinatawag na mensahe. Yes or no? No, hindi ako agree. Oh, kasi unang-una, ano po ang standard or ano po ang inyong arbiter para masabi na yung inyong definisyon, yan talaga ang definisyon nung sinasabi ninyo. Okay? So maliban lamang kung may magsasabi na yan ang tamang definisyon, baka tanggapin po natin. Okay, next question. So, agree ka ba dyan sa John 15 na ginamit mo sa talata at sa passage dyan na tumutukoy yan sa mga bunga ng ligtas, kaya inutusan ang ligtas na manatili para sa bunga at hindi para sa kaligtasan, yes or no? No, hindi po ako agree sa pag-unawa po ninyo, Pastor. No? Huwag niyo po kong ilagay dyan po sa opinion ninyo. Ang ating sinusunod ay yung Biblia mismo na yung mga nakakabit kay Kristo, no, maliban sila'y manatili. Kung hindi manatili, hindi ligtas. Kaya nga, Okay. Nilsyon, sabi mo, disagree ka. Ay ngayon, mababasa dito, premise ito, kasi nga ito na nga yung nabinasa mo kanina, sabi ni Kristo, pag manatili yung mga ligtas, ay magbubunga. So disagree ka ba dyan? Kristo, yes or no? yes, yung kung mananatili, hindi na natili. Ano sabi? Kung mananatili, hindi na natili. Oh, hindi magbubunga, hindi maliligtas. Oh. Kaya may free will pa rin po ang isang mananampalataya kasi nahihiwalay eh. Oh, bro. So sabi mo, agree ka doon kay Kristo. So ibig sabihin, agree ka nga na ang pinag-uusapan pala doon hindi sa kaligtasan ng ligtas na, kundi sa bunga ng isang ligtas. Yes or no? No, pareho. No, pinag-uusapan ang kaligtasan at yung magiging bunga ng pananatili kay Kristo. No, kaya kung ang isang tao humiwalay, wala siyang bunga. Hindi siya maliligtas. Kaya sabi dito, ang bawat sanga na sa akin hindi nagbubunga, inaalis niya. May nananatili kay Kristo, inaalis pa rin. Okay, next question. So, okay, salamat. So ito ngayon ang sunod kong tanong. Saan ba, for confirmation bro, saan ba natatanggap yung eternal life ng kaligtasan na bigay ng Panginoon Jesus? Doon ba sa kanyang bunga na nagawa or doon sa pananampalataya? Alin? Okay. 10 seconds. Ang 10 seconds. kaligtasan po, base sa aking presentation, yan yung kinaroroonan ng anak. 1 John chapter 5 verse 12. Okay, so sabi mo, doon pala sa pinaroonan ng anak, no, yung kaligtasan. Ay ngayon, sino ba yung nagparoon, ikaw or si Kristo? Ako po. Ako po. Kasi ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ang sino mang sumampalataya, kung pipiliin kong manatili kay Kristo at sumampalataya sa Kanya, doon ako maliligtas. Oh. Yun po yun. Yun po sagot, John 3:16. Okay, next question. So ngayon, agree ka talaga na ang passage dito talagang hindi pala sa kaligtasan na pinag-usapan, kundi talaga doon sa kanyang bunga ng isang ligtas, yes or no? No, tutol nga po ako sa pag-unawa ninyo, no? Ang pinag-uusapan dito, yung mga nakakabit kay Kristo, yung relasyon, pakikipagrelasyon ng mananampalataya at magiging consequence kung sila'y mananatili o hindi. O, ang mahalaga
ito may nakaugnay na kay Kristo, ligtas na, hihiwalay pa. Sige, ito po ang tanong. Okay, last na to, brother, last na. Okay. Ito po, bro, no, ang last question ko ngayon sa iyo, ganito. Sino ba yung nakakabit na inutusan na manatili? Yung tinatawag na ligtas or ang hindi nakatanggap ng kaligtasan? Alin? Ang sino man, 10 seconds, ang sino mang sumampalataya, Time. walang pinipili. 7 minutes time. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. So, dako tayo sa first presentation ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna kay Pastor Jeremy Amlon ng Gold. Sabi niya, God bless bro Ruben Nankelada, Ruben Cunyada pala. Shoutout din kay Jeffrey Opong, sabi niya John 15 verse 6. Kay John Kenneth, sabi niya parehong sasagupa sa law, obedience yung dalawang denominations. Shoutout din dito kay Ruben Nankelada, police yan bro, diba si Tukayo. Shoutout din mga kapatid kay Marvin Derecho. Pasok ka dito bro Islaw. Ayan. John Kenneth, the Baptist mixes the law and grace when he preaches repentance and baptism for salvation, ignoring false words. Shoutout din mga kapatid dito kay Albert Bakalan. Naku, tigil-tigil na kayo dyan sa mga ginagawa nyo. Wala yang mapupuntahan kung di lalo kayong malalayo sa Diyos. Pareha naman kayo ng mga produkto ni Martin Luther. Huwag na kayong mag-discussion o mag-debate. Shoutout din kay Vince Baklas, sabi niya John 15:1-6, bunga ang tinutukoy dyan, hindi ang kaligtasan bro Denmar. Shoutout din kay Nunito Orse o Orke, maganda umaga o sas, satanic doctrine yan. Vince Baklas, magkaiba po ang bunga at kaligtasan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa negative presentation ng ating pastor ng Baptist. Your time start now bro, 10 minutes. Okay, once again, magandang hapon. Salamat moderator, no? So ngayon, nakikita natin, no, mga kapatid, first cross pa lang doon, wala na po, no, windang na talaga ang aral ng ating kaibigan na si Brother Dinpar ng SDA. Bakit po? Hindi niya alamin na figurative ito. Kasi pag sinabi mong figurative, hindi mo pwedeng iliteral yan na yun talaga. Kasi ang tinutukoy dito ni Kristo, metaphorical, ay sabi niya, alam niyo daw metaphorical. Hindi niya pala alam kasi tinanong ko siya nga kung agree ba siya. Dahil alam mo na ang metaphorical, ang meaning, agree ka ba na naghahambing siya ng mga bagay na ang ibig sabihin ay magkaiba. Yung kanyang tinatawag na ibig sabihin, magkaiba ba? Dalawa na magkaiba. Kahit i-search mo yan sa Google mo dyan. So yun ang meaning. Sabi niya, no, hindi daw siya agree. Ay ibig sabihin pala, hindi mo alam na ang sinasabi ni Kristo ay metaphorical. Kaya ito mga kapatid, sa ating side, no, na sabi niya kanina, bibigyan niya ako ng assignment. Ay ngayon, ang assignment nga, nagawa ko na eh. O, tapos na. Tapos na, Brother Dinmar. Kasi sa first cross ko pa lang sa iyo, no, nagka-wingdang-wingdang ka. Ay ang tinutukoy dito, bunga ng mga ligtas. Kasi ang tinutukoy dito ni Kristo, kaya sabi ko, kung metaphorical ba, alam mo ba o hindi? Ay sabi niya kanina, di daw natin inaano kung metaphorical o hindi. Ay nilatag mo yan eh. Metaphorical yan. At sabi ni Kristo, literal ba na si Kristo? Kung sabihin mo hindi metaphorical, sabihin mo ba na si Kristo talagang puno na literal, kaubas? At ang mga mananampalataya ay tunay talaga na sanga, na literal? Hindi ganoon. At alam mo ba yung tinutukoy dito ng mga sanga? Kaya sabi nito mga sanga, meron puputulin, meron hindi. Ay ano ba yung pinutol? Yung hindi yung ligtas in the first place. Kaya sabi ko nga kanina sa iyo, kung ang ligtas ba, tapos ang ganda-ganda ng pangako ng Panginoon sa ligtas, na hindi siya mapahamak sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, tapos sasabihin niya, pwede pa daw siyang aalis sa kaligtasan para lang mapalusutan, pamiligit sa talata. No? Mga kapatid. So, sabi niya, pwede pa daw, akalain mo yun? O ngayon, pipiliin niya, sabi ko, matino bang tao na yan kung ikaw ba? No? Matino ba yung utak mo kung nakita mo na grabe ang pagmahal sa iyo ng Diyos na kung nanampalataya ka, itong ang kanyang tinatawag na promise sa iyo at mayroon siyang premise sa Bible na hindi ka mapahamak sa Biblia. Tapos pipiliin mo pa na mapahamak ka pa sa impyerno. Naku po. Ay ibig sabihin, hindi ka matino ang utak. Sira ang utak nun. Loko-loko ang tao na yan. Kaya walang ligtas po na mananampalataya ng Panginoon Jesus na Kristo na tunay na aalis po ng kaligtasan. Kaya ako ito po, no, sabi ko sa inyo, metaphorical. Dalawa ang tinutukoy dito ni Kristo na sanga, kaya mga sanga eh. Oh, dalawa ang ibig sabihin ng isa yung pinutol kasi nga
Sabi niya nga yung hindi, no? Kung hindi mamumunga, kasi ang tinutukoy doon talaga ang hindi ligtas, hindi talaga mabubunga kung nabasa mo Matthew chapter 7. Di ba? No, makikilala ang tao or ang tinatawag mananampalataya sa kanyang bunga, sabi ng Panginoong Hesus. Ay ngayon, hindi ligtas yun, kaya wala talagang bunga. So, ito mga kapatid, refute na sa ano pa lang natin, windang na siya, kaya ngayon, direfute na natin ng konti. Pero ito maglatag talaga tayo sa presentation natin. Bakit di na nawawala yung kaligtasan ng mananampalataya ng tao? Kasi nga, ito, basahin ko sa inyo, ang Panginoong Hesus Kristo ito ang nagsabi, John chapter 6, balikan natin dito. Para maunawaan mo, Brother Dinmar, yung chapter 15. No? Ito, yung John chapter 6, sabi dito ni Kristo sa verse 50. Ito, figurative din ito. Sabi dito ni Kristo, idiom ito eh. Sabi dito ni Kristo, this is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Sabi ni Kristo, ito yung, tinutukoy niya kanyang sarili, ito yun, sabi niya sa mga Hudyo doon, ito yung tinapay na galing sa langit. At ang kahit sinong kakain nito, talagang hindi mamamatay. Alam mo ba kung anong ibig sabihin doon? Simple lang, sabi ni Kristo eh. Siya yun ang tagapagligtas na bumaba na dito sa lupa 2,000 years ago, binayaran nga doon ang kasalanan natin. Pero itong sabi niya, kahit sinong pagkain sa kanya, ibig sabihin, kahit sinong manampalataya, idiom yun eh, idiomatic ang pagkasabi. Gumagamit ng Panginoon kasi na figure. No? Sabi niya, kung kakain ka sa akin, o kakainin mo ako, ibig sabihin, pananampalatayaan mo ako, sabi niya, hindi ka mamamatay. Ay ngayon, literal nyo kasi yun eh, na mamamatay. Ang ibig sabihin ito, alam mo naman, spiritually, ang bayad ng kasalanan, kamatayan. No? Sabi ng Revelation 21, verse 8. No? Dahil ang makasalanan ng tao doon, ilagay sa second death, that is hell at saka lake of fire. Pero alam mo, pangako ng Panginoon Hesus, ang ganda daw, hindi ka na mapapahamak, hindi ka na mamamatay, sa iyo, mamamatay pa, magpapa-impyerno pa pala. Dito, kasi hindi mo alam kasi yung kaligtasan, kung anong ibig sabihin ng Panginoon Hesus. Ibig sabihin nun, preserve. Preserve ito, pinireserve ng Panginoong Hesus, yung kaligtasan. Ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus nito ay preserve, kung unawain mo lang kanya sinulit. Sabi niya, hindi na siya mamamatay. Kung iliteral mo, hindi, malilito ka na naman, ba't namatay yun, anong palataya yun? Hindi yun literal, hindi yun sa physical ang tinutukoy, spiritual, na hindi na mapahamak yun sa impyerno magpakailanman. So number one, ang tao kasi preserve yan pag nanampalataya sa Panginoong Hesus doon sa kapamakan ng impyerno. Kaya nga may sabi pa sa John 16, sabi ni Kristo, hindi ka na mapahamak. Di ba? That is preserve. Promise yun. Kaya nga, promise, ang ganda-ganda ng promise, tapos aalis ka. Mali yun kasi ang unawa mo doon sa John 15. Walang ligtas doon na alis, at saka ang ginamit doon na conditional para sa bunga. Hindi sinabi na ligtas ka na, tapos manapili ka para maligtas ka talaga. Hindi ganoon. Kaya tinanong nga kita, hindi mo nasagot eh. Kung saan ba makukuha ang kaligtasan na eternal life? Kung doon ba sa bunga na ginawa mo or doon sa tinatawag na pananampalataya, ay ang daming-daming verse kaya John 16 na pinuto po si Jesus Christ sabi. Ang kahit sino manampalataya sa akin, nagkaroon or nakatanggap na. Now, meron na eternal life. So, ibig sabihin, doon pala natanggap yung eternal life sa tinatawag na faith kay Kristo or believe. Hindi doon sa iyong tinatawag na gawa or sa iyong tinatawag na, ano yun, yung tinatawag mo na bunga. Kasi yung ligtas talaga yun ang magbubunga, brother. Kaya nga kung titingnan mo ito, sa John 15, ang tinutukoy talaga dito ni Jesus Christ, yung mga ligtas, yung mananatili. Kasi mananatili talaga, kaya nga pinaluap ito ni Juan. Alam niyo yan, sa 1 John chapter 2, verse 19, sabi ni Juan, o si Juan kasi ang nagsabi, ang nagsulat ito eh. Kaya pinaluap doon ni Juan, yung talagang umalis, yung pinutol, hindi yung ligtas, kaya sabi ko, metaphorical. Si Kristo, nagtulad siya ng dalawa doon, na klase ng sanga, ligtas at hindi ligtas. Kasi mayroon mga tao, bro, kaya nga sabi ng Bible, di ba? May pumapasok sa iglesia, sabi ng Acts 20:29. Pero hindi talaga sheep. Hindi talaga sheep, pero lobo. Kaya minsan may nagpapanggap ba na pumunta, sabihin, ako na ng palataya ako, pero sa bunganga lang yun. Hindi talaga ligtas, kaya puputulin. Hindi yun na sabihin mo na ligtas, tapos puputulin dahil hindi naman siya ligtas, nawala. Mali yun. Mali. Kasi ang ligtas talaga mananatili at saka ginamitan nga ng if. Hypothetical yan eh. Ibig sabihin, pwede mangyari at hindi talaga mangyayari sa ligtas na isipro. Ganon ang ibig sabihin. Walang ligtas. Sabi ko nga sa iyo, ang ganda-ganda na pagpa-preserve sa iyo ng Panginoong Hesus na ay kay ligtas tapos aalis ka. At huwag natin kalimutan, bakit hindi nawawala yung kaligtasan? Dahil nga una, pag naligtas ka na, preserve ka na ng Panginoon magpakailanman doon sa kapamakan ng impyerno. Pangalawa, dahil ang kaligtasan, gift ito, hindi ito nakabase sa iyong gawa or bunga.
Doon yung sa tinatawag na tinatawag na yung pananampalataya, no? At pangatlo, ang eternal life, ang tinatawag na kaligtasan o ay eternal. Alam mo naman yan, nababasa yan sa Isaiah 51 verse 6 at saka diyan 20:28 na eternal ang binigay ng Panginoon Hesus, hindi temporal. Kaya nga eternal life, eternal salvation kasi nga hindi nawawala. Kung mawawala pang kaligtasan, hindi siya magbigay. Simple lang, hindi siya magbigay dapat ng eternal salvation or eternal life. Dapat ang binigay temporary lang muna, temporary salvation. Kasi mawawala pa eh. Kaya dapat ilagay niya muna or ibigay muna dapat pala temporary. Ngayon, yun ang assignment ko sa iyo. Kung mapakita mo ba na temporary salvation, temporary life ang binigay sa mananampalataya, at patunayan mo na ang kaligtasan ng tao matatanggap sa bunga na tinatawag yung eternal life. Kasi papatunayan ko sa iyo ng eternal life, gift, hindi reward. Kasi pag reward, ibig sabihin doon sa bunga nakabase mo. No? Pero papatunayan niya sa iyo, sa Bible na pinatunayan ko na ngayon, kahit dito sa Roma 6:23, na yung eternal life, gift siya bro, hindi reward. Kaya ibig sabihin, bunga ang pinag-uusapan doon ng ligtas. At wala yun, hindi mo yun ma-apply na yung pinutol, ligtas, tapos hindi na naman ligtas. Naku, maling-mali. Walang ganon. Hindi yan literal eh. Nagtutukoy lang yun si Kristo sa dalawa. Ganon lang kasimple kung nawaan mo. Kaya nga doon sa Mateo, parallel ito sa mga sinasabi ni Kristo, naghahantulad siya eh. Na sa mga ligtas at hindi ligtas, kung nabasa mo ang Matthew chapter 13, verse 24-29, sabi niya, mayroong tinatawag doon na trigo at saka hindi tunay na trigo. Di ba? Tapos ang isa doon talaga, tinutukoy no ni Kristo ay ligtas at ang isa ay hindi ligtas. Ganun kasimple. So ibig sabihin bro, mayroon na nagpanggap pa na puno mananampalataya. Kaya hindi mo ma-applyan na yung nakakamit doon lahat ay ligtas yun kasi nga figurative. Ang ibig lang sabihin doon ni Kristo, mayroong dalawa ba na minsan ang iba nagtanggap. Nagpapanggap-panggap, puno ligtas, mananampalataya, pero aalis, kaya sabi ni Juan, aalis. Ay pakita mo sa akin na yung aalis, mga ligtas yun. Kasi sinabi ni Juan, nagpatunay ngayon eh. Kaya nga umalis sila dahil nagpatunay na hindi talaga sila taga-atin. Sabi ni Apostol Juan. Salamat. Okay, so dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng STA, your time start now. Hello bro, Denmar. Nakamute ka bro ah. Hello. Ayan. Sorry. Wala ako na. Nawala. Proceed, bro. Hello, dilig pa ako? Okay. So, ayan. Okay. Una nyo pong ginamit na talata, Pastor, ang John 6:51. Ang sabi diyan, premise ito, Mr. Moderator. Premise ito. Ang sabi dito, sa verse 51, ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito. Tanong, Pastor, yung salitang kung ang sino man, ito ba ay kondisyonal o hindi? Conditional yan o mananampalataya o hindi. Kaya nga kung mananampalataya ka na bro, yun na nga ang promise. Hindi na yun mawawala. Preserve na, sabi ng verse 50, hindi ka na mapapahamak. Ay sa'yo, mapapahamak pa, kinukontra mo si Kristo kung ganon. Ibig sabihin, anti-Christ ka nun. Kasi nga, sabi ni Kristo, hindi ka na mapapahamak, tapos sa'yo, mapapahamak pa bala? Next question. Okay. Ang sabi dito, kung ang sino man ay kumain ng tinapay. Ngayon, magiging kasalanan ba ng Diyos? Kasi asahin mo ang iniisip mo, ipe-preserve ang Diyos ang magpe-preserve. Premise ito ang Diyos ang magpe-preserve sa iyo at hindi ikaw. Okay. Ang tanong ko sa iyo, ang sabi dito, kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, magiging kasalanan ba ng Diyos kung hindi kumain ng tinapay na ito? Yes or no? Pakiulit po, nawawala po. Napuputol daw. Bro Den, paulit bro, naka-time stop to.
Naku, ang haba ng tanong ko. Ito. Sabi dito, John 6:51, kung ang sino man ay kumain na Napuputol. ito. Ito tanong. Bro Den, Sabi mo, ang Diyos ang nagpe-preserve Bro Den, sa baka mas hindi ang makatulong. tao. Bro, Bro Den. Hindi ang tao. Hello, Ha? Bro Denmar. Ganito, mag-off muna kayo ng camera. Medyo nawawala si Bro Denmar. Hello. Baka makatulong. Sa Mag-off tao. ka muna ng camera, Hello? Bro Den. Mag-off ka muna ng camera, bro. Okay, wait lang. Ayan. Okay, So, wait lang. try natin ulit. Baka mas maganda. Okay. Okay, tanong ko. Stop the time ha. Okay. Sabi diyan sa John 6:51, kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito. Pastor, sabi ninyo, premise ito ang Diyos ang nagpe-preserve sa tao sa kaligtasan at hindi ang tao. Ang tanong ko sa iyo, magiging kasalanan ba ng Diyos kung ang isang tao hindi kumain ng tinapay na ito? Yes or no? No, wala siyang kasalanan kasi nga hindi mo unawaan, nagsasabi nga siya kung mananampalataya ka o hindi, nasa iyo yan. Pero pag nanampalataya ka, naisin mo nag-preserve, ikaw ba? Si Kristo. Kaya maling-mali ka, next question. Okay. Ang sabi mo, Pastor, nasa akin yan. Yan yung salita nyo kukunin ko. Ayon sa salita ninyo, Pastor, may free will ang tao kung pipiliin niya ang Diyos. Yes or no? Yes, mayroon siyang free will kung mananampalataya o hindi. Pero pag nanampalataya na, hindi ka ang naghawak ng kaligtasan or nag-preserve. Si Kristo ay sino bang nangako na hindi ka mawawala sa kaligtasan at mapahamak? Ikaw ba o si Kristo? Si Kristo nangako kung nanampalataya ka na. Pero nasa iyo yan, kung hindi ka pa mananampalataya, kung piliin mo rin, hindi. Next question. Okay, next question. Sa madaling salita, kung may free will ang tao, may free will din ba ang tao kung mananatili siya na nakakabit sa puno? Yes or no? Okay, 10 seconds. Kasi ganito yan, pag wala ka pang tinatawag kaligtasan, may free will ka magpili. Pero pag ligtas ka na, wala na yung kapangyarihan ng free will mo sa kay Kristo. Siya nag-preserve, hindi ikaw. Next question. Okay, uulitin ko yung tanong. No? Ang tanong ko sa iyo, Pastor, kapag ba ang isang tao, sabi mo kasi, nasa kanya ang pagpili, may free will. Ang tanong ko sa iyo, ang isang mananampalataya ba ay may free will na kung siya'y mananatili na nakakabit sa puno? Yes or no? O magte-10 seconds ka dahil hindi mo alam ang sagot? Okay, ganito. Yes nga, ang tao may free will at ang tao na ligtas, bro, talagang mananatili na yan. Pipiliin niya ng manatili magpakailan. Wala na yung tinatawag na pipiliin niya pang aalis. Ikaw lang nagsabi kasi hindi ka naman ligtas. Hindi mo naranasan ng kaligtasan. Next question. Okay, next question. Yung isang taong naligtas na at na nakakabit kay Kristo. Nakakabit kay Kristo. Tama ba na sabihin na yung nakakabit na sanga sa puno na si Kristo, ligtas na? Yes or no? Okay, 10 seconds. Dalawa nga yung tumutukoy doon, figurative yun. Ang isa nga, tumutukoy sa ligtas at ang isa hindi ligtas. Kaya huwag mong i-apply na puro lahat yan ligtas. Kasi figurative, hindi mo kanina alam. Next question. Uulitin ko ang tanong. Ang sabi sa Kapitulo 15, versikulo 2 ng Juan, ang bawat sanga na nasa akin, nakakabit na kay Kristo, meron ba siyang free will? Meron siyang free will. Ang tanong ko dito, yan ba ay ligtas? Yes or no? O magte-10 seconds ka dahil hindi mo alam ang sagot? Okay, alam ko 10 seconds. Magte-10 seconds ako dahil wala sa tanong mo ang tama ang tanong mo wala doon. Kaya mag-10 seconds ako dahil hindi nga doon isa lang ang tinutukoy, dalawa. Next question, 10 seconds. Okay.
Okay, nag 10 seconds ka kasi hindi mo alam ang sagot. Okay, tanong. Ito bang nananatili kay Kristo dito sa Juan 15? Yung mga sanga, hindi ba sila ligtas? Yes or no? O magte 10 seconds ka kasi hindi mo na naman alam ang sagot. Yes, ang Yes. ligtas, mananatili yan, magpakailan. Kasi nga ikaw, ayaw mo manatili kasi hindi ka ligtas. Kaya nga puputulin ka kasi hindi ka ligtas. Kasi gusto mo nga na impyerno ka dahil hindi ka ligtas. Kaya pinipili mo talaga na hindi ka ligtas magpakailanman. Next question. Time na. So, dyan Okay. nagtatapos time na. So, dyan nagtatapos mga kapatid Okay. ang unang stage ng ating debate. At shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live kay Nunitio Orse. Sabi niya, tapos na ang debate. Pabor pala si Pastor na may choice ang tao. Shoutout din kay Fernando Camacho. Shoutout sa aking poging kasangga na si Denmar Salvador Santiago. Shoutout din kay Renz Belza. Bro, malinaw naman 'di ba nawawala ang kaligtasan. Shoutout din mga kapatid kay Modi Zubeto. Ano ang sinasabi ng talatang Juan 15:6? Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin ay siya ay matatapong katulad ng sanga at matutuyo at titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Shoutout din kay Nunito. Pastor, advice ko lang, inom ka po palagi ng warm water tuwing umaga na may luya po para matanggal po yung mga pag-aham-aham mo. Shoutout din mga kapatid kay John G. Mark Argawanon. Sa mga hindi naligtas, ano yung mawawala? Wala pa nga sa'yo. Shoutout din mga kapatid kay Renz Belsa. Hindi osas yan, kundi... Okay. Hindi pwedeng banggitin yon. Shoutout kay Ernesto Magtulis. Lalo na mga SDA, walang kaligtasan yan. Jeffrey Upong, maliwanag ang talata, putulin at ikas sa apoy. Shoutout din kay Benz Baklas, ang sabi sa John 3:16, whoever believe, hindi po whosoever abideth. At John Kenneth, ang metaphor, walang comparison yan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa rebuttal ng ating affirmative. Again mga kapatid, ang ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na mawawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya. Brother Denmar Santiago, Seventh-day Adventist, your time start now. Okay. Isang magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. No? Nananatili mga kapatid na nakatayo. No? Nananatiling nakatayo ang ating proposisyon. No? Tandaan natin, hindi usapin dito kung tunay o hindi tunay ang mananampalataya o ang iyong pananampalataya dahil tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung tunay o hindi ang iyong pananampalataya. Ngayon, no, hindi ho si pastor ang magsasabi na mali ang ating pananampalataya. Yan ho ay panghatol sa atin. No? Ibig sabihin, nagiging hukom na ang ating pastor. Hindi lang pala ito teologo. No? Kundi, hindi lang siya pastor, kundi siya din ay hukom. Tumatayo doon sa posisyon ng ating Panginoong Hesukristo. Na siyang dapat na hukom sa lahat. Ngayon, ang ginagawa niya, nag-uhukom siya. Humahatol siya sa mga tao kung hindi tunay o tunay pananampalataya nitong taong ito. Naninindig ang aking balahibo sa ganyang kasinungalingan, mga kapatid. Ngayon, dito, mga kapatid, binigyan niya tayo ng talata. Hindi ko alam kung pinag-isipan ba ni pastor o hindi. Tingnan po ninyo ha. Yung ginamit niya na John chapter 6, huli siya eh. John chapter 6 verse 51. Ako ang tinapay ng buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man, sabi niya kanina, conditional ba to? Yes, conditional. Kaya nga sabi, kung ang sino man, yung kumain lang, siya maniligtas. Kung hindi kumain, hindi ligtas. Di ba? May free will nga ang tao eh. Ikaw na nga mismo nagsabi, may free will ang tao. Bakit doon naligtas na wala ng free will? Ano ba ang free will? Ito ha. Tanungin natin si ChatGPT. Ano ba yung free will? Ito ha. Tanungin natin si ChatGPT ha. Ito. Paparinig ko ba sa iyo sagot? What is
Free will. Ayan ha, chinat ko na ha. Ito ha. Ito yung chat ni ChatGPT. Tingnan mo ha. Pagsalitain natin si ChatGPT. Teka. Paano ba to? Ayan. Pakita ko na lang. Ayaw niya magsalita eh. Teka. Paano ba? Ha? Ayan. Sabi dito, free will is the capacity to make choices, decisions independently without being coerced by prior events or external forces. The ability to act according to one's will and is closely linked, no? Concepts like moral responsibility, no? Ayan, moral and culpability. Oh, ayan. So dito, may choices eh. Hindi mo matatawag na choice yung isa lang. Dapat dalawa. Ano yung choice? Yung mananatili ka o hindi. Ang sabi ng talata, kung mananatili, maliwanag eh. Kahit pa ipiguratibo yan, ang ibig sabihin yan, no, inihahalin tulad ng Panginoon tayo sa isang sanga na kung tayo'y bumitaw sa Kanya, ano sabi ng talata? Versikulo 6. Basahin natin. Kung tayo'y bumitaw sa Kanya, ano mangyayari sa atin? Talatang 6. 15:6. Ang sabi dito, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sangat matutuyot mga titipunin at ihahagi sa apoy at mga susunog. No, kita po ninyo, si Pastor iwas ng iwas kasi mabubutata eh. No? Mabubutata siya. Mantakin mo, yung nakakabit kay Kristo, para sa kanya, hindi ligtas. Mahirap yan, Pastor. Nakakabit kay Kristo, na sanga, ang sabi ng talata, ang bawat sanga na sa akin, na kay Kristo na eh. Kaya nga binigyan kitang talata eh, di ba? 1 John chapter 5 verse 12. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Sa madaling salita, kung ikaw ay wala sa anak, wala ka rin buhay. Ngayon, ay sabi dito, ang bawat sanga nasa akin, na kay Kristo eh. Ano sabi ni Juan? Ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. May buhay na walang ang kanyon eh. Ano nangyari? Tuloy natin ang basa. Juan 15, 2. Sabi ang bawat na sa akin, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. Inaalis eh. Nandun na sa anak, nakaugnay na, inalis pa. Kaya dito, maliwanag, kahit ipiguratibo yan, o kahit iliteral mo yan, maliwanag ang pagtutulad ng Panginoong Hesus, na kapag tayo'y humiwalay sa Kanya, hindi pagka pinili nating humiwalay sa Kanya, ang mangyayari itatapon tayo sa apoy. O hindi tayo mananatili sa Kanya. Ayan yan. Kaya dito, maliwanag, Pastor, yung mga nakakabit kay Kristo, ligtas. Huwag mo sabing hindi. Ano ka ba naman? Ngayon, sabi niya, God preserves you into salvation. Yes, pinipreserve ka ng Diyos sa salvation. Ang tanong, ikaw ba ipipreserve mo sa sarili mo sa salvation? May free will ka eh. Kung magpe-preserve ka, kung ikaw ay mananatili o hindi, ang nangyayari kasi sa inyo, pagka niligtasan ng Diyos, ay tila baga nakatali na ang kamay niya, na para bagang wala na siyang free will. Meron pa rin. Tingnan mo ito, Pastor. Tingnan mo ito, ha? Tingnan mo ito. Ito, ha? Ito, ibinigay sa akin ito ng aking mabait na kaibigan. Basahin natin yung binigay sa akin ng aking mabait na kaibigan.
Ito po, mga kapatid, yung ibinigay sa akin ng aking best friend. No? Ayan, kikredit na naman natin yung ating best friend dito, no? Yung ating best friend. Oh, ito. Ito nga. Dito po nakasulat yan sa unang Pedro, no? Ayan. Ikalawang Pedro 2:1. Sabi diyan, no? Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, kasama si pastor dito, na gaya naman sa inyo, magkakaroon ng mga bulaang guro, katulad ni Pastor Ruben, na nangapasok sa lihim, na mga makapapahamak sa mga hidwang pananampalataya, ay itatatwa pati ang Panginoon na pumili sa kanila, na nagtataglay ng kanilang sariling madaling pagkapahamak. Ito ang problema ng mga Osasin at Calvinista. Itong ikalawang Pedro 2:1, okay, thank you, na ibinigay sa atin ni Brother Albert Hinkel. Ito, mga kapatid, ang nagdidiin sa kanila na mayroon palang mga tao, katulad ng mga bulaang propeta at bulaang guro, na, na nagtatwa sa Panginoon na bumili sa kanila. Kasama silang tinubos ni Kristo, iniligtas ni Kristo, pero itinatwa. Yun eh. May false believer yung sinasabi niya tignan nyo, yung Hebrews chapter 6 verse 4-6, sapagkat tungkol sa minsang naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at nakabahagi sa Espiritu Santo, talatang 6, at saka humiwalay sa Diyos. Humiwalay sa Diyos eh. Naliwanagan na, nakalasap na lahat-lahat. Humiwalay pa. Pero dito, Pastor, huwag niyo po idadahilan sa akin yung sinasabi ho ninyo. Kasi wala ho yan sa Bible. Yung mananampalataya na mananatili, kasi may free will eh. Hanggat mayroong free will. Okay, thank you. Okay, so dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating negative. Pastor Ruben, your time start now. Okay, ito no, sabi mo kasi, bro, sa sa John chapter 6, verse 51. Okay na. Okay. So sabi mo kasi bro, sa John chapter 6, verse number 51, may kondisyon dito na if. Ang tanong, sino ba dito ang kinondisyon na if? Yung mananampalataya na o hindi pa mananampalataya? Alin po? Pareho. Sabi niya, kung sino man. Kung ang sino man. Ibig sabihin, hindi nagsasabi kung alin, kung sino. Ang sabi, kung sino man. Ang sino man. Yun po. Next question. Okay. Ngayon, sabi dito kasi, ang kakain. So, ibig sabihin, agree ka ba na ang sinasabihan dito, yung hindi pa kumain, hindi pa mananampalataya? Yes or no? No. Yan yung mga tao na tatanggap pa lang kay Kristo. Yan ay general. Kung ang sino man, wala kong pamantayan dyan. Kung sino mang sumasampalataya o hindi. General yan, kasama. Kaya nga ito, 2 Peter chapter 2 verse 1, may mga bulaang propeta, tinubos si Kristo. Di ba? Okay, next question. So, sabi mo kanina, sa mananampalataya ito tumukoy at hindi mananampalataya. Ay ngayon, tinanong kita kung agree ka ba dito na ito, kung kakain pa lang, ibig sabihin hindi pa nakakain, ibig sabihin hindi pa mananampalataya, ay di nasigrehan mo naman. Objection! Ay ngayon, Objection! Mr. Moderator, wag sa pag-conclusion sa sagot ko. Red hearing policy yung ginagawa niya. Next question na. So unless hindi ka mag-premise, Bro Ruben, side comment tayo. So direct, Pastor Ruben, proceed lang. Okay. So sabi dito kasi, kung kakain. Kaya nga sabi ko ngayon sa iyo kung ano ba dito ang tinutukoy, yung nanampalataya na or hindi pa nanampalataya. So sabi mo naman, no. Ito ngayon
Okay, ito ngayon ang sunod kong tanong. Ano ba dito ang kondisyon dito na matanggap ang preservation na hindi siya mapahamak doon sa impyerno? Dito ba sa tinatawag na pananampalataya na siyang kakain or doon sa kanyang bunga? Alin po? Okay, 10 seconds. Ang kondisyon yung kumain. Ang sabi, kung ang sino mang kumain. Eh, kung hindi kumain, wala kang magawa. O, kaya pagka ang Diyos nagligtas, nagbigay ng kaligtasan, kung ayaw mo, wala kang 10 magawa. seconds na, next question. So, ibig sabihin bro, agree ka na sa word na kumain dito, ang ibig sabihin ni Kristo ay manampalataya. Agree ka or disagree ka? No, hindi. Ang sabi ng talata, kung ang sino man, general ho yan, general, wala hong boundary yan, wala pang kategorya. Kung sino man, oh, walang boundary po yan, lahat yan ng tao. Okay, next question. So, doon sa John 3:16 din, ngayon, sabi ni Kristo doon, ang tinatawag na manampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ano ba ang kondisyon niya doon? Para makatanggap ng buhay na walang hanggan, na kaligtasan, na walang hanggan, na kaligtasan. Doon ba sa pananampalataya sa kanya sabi niya or doon sa bunga, nakatili ka sa bunga? Okay, 10 seconds. Ang kaligtasan ay nakabatay sa free will mo. Kung ika'y mananatili o hindi. O, kung ayaw mo, kung ay maligtas, may magagawa ba Diyos? Wala. Ayaw mo eh. O, next question. Okay, next question. Dito sa John chapter 10:28, sabi ng Panginoong Hesus Kristo, sa mga mananampalataya, pinangakuan niya na binigyan niya ng buhay na kaligtasan na walang hanggan. Ngayon, siya ang umahawak nito, both yan doon sa tinatawag na manampalataya at sa binigyan niya kaligtasan. Ngayon ang tanong, sino ba ang mas makapangyarihan sa kaligtasan ng tao? Yung Panginoong Hesus Kristo na naghahawak o yun ang free will mo na makawala sa kaligtasan? Alin po ang makapangyarihan? Yung free will ko, nagawa ang Diyos kung ayaw ko. Ginamit yung pa yung John 10:28. Basag yan dito sa Hebrews chapter 10, verse 31. Ano sabi? Kakilakilabot na bagay na mahulog sa kamay ng Diyos. O, may nahuhulog pa pala sa kamay ng Diyos. O sasabihin nyo, wala nakakawala sa kamay ng Diyos. Meron! O, yung mga ayaw manatili kay Kristo, yun ang mahuhulog. So sabi mo kasi, mahuhulog pa yung nanampalataya. Ngayon sa John 3:16, sabi ni Kristo, yung nanampalataya, hindi na mapapahamak. Disagreehan mo ba ito, yes or no? No, hindi ako disagree. Disagree ako diyan sa unawa mo. Bakit? May minsan ng naliwanagan, Hebrews chapter 6 verse 4 to 6, tungkol sa minsang naliwanagan, nakalasap ng kalangitan, nakabahagi ng Espiritu Santo, saka humiwalay sa Diyos. Humiwalay pa eh. Paano yun? O, ito ligtas na. Humiwalay pa sa Diyos. O. Diba? O, yung mga bulaang propeta na binili ni Kristo, 2 Peter chapter 2 verse 1, makaligtas na. Pero nagtatwa sa Panginoon na bumili sa kanila. O, sagutin mo yan. O, next question. Okay, next question. So, sabi mo kasi, mawawala talaga ang kaligtasan ng manampalataya. Tapos sabi ko kanina, kung sino bang mas makapangyarihan, yung free will mo or ang Diyos. Sabi mo naman yung free will mo. So, ibig sabihin, makapangyarihan ka pa pala sa Diyos, yes or no? Yes, walang magagawa ang Diyos kung ayaw ko. Dahil ang pag-ibig, gaya ng Diyos, hindi namimilit. Hindi matatawag na ang Diyos ay pag-ibig kung pilit. Hindi ako pipilitin ng Diyos kung ayaw ko. Yun po ang sagot. Kaya pag sinabing... Okay, next question. So, sino ba talaga ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Ikaw ba or si Kristo na nagsasabi na hindi na mapapahamak yung nanampalataya sa Kanya? O ikaw na nagsasabi na pwede pang mapahamak yung nanampalataya? Sinong tunay? Sinong nagsasabi? Pareho. Pareho. Kaya nga may neuter eh. Patutunayan ko na nawawala ang kaligtasan ng isang tao kung hindi niya pipiliing manatili kay Kristo. May neuter eh. May basihan, may kondisyon. Okay, next question. Next question. Sabi mo, Parya. So, ibig sabihin pala, yung pangako pala ng Panginoong Hesus Kristo, bro,
dito sa John 3:16, dalawa pala ito na sabi niya, yung manampalataya sa kanya, 7 minutes time. mapapahamak. Time na bro, time na bro. So dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative sa affirmative. So dako tayo mga kapatid sa rebuttal ng negative. Pero bago yan, shoutout muna again sa ating nasa live. Sabi ni Vince, ang kaligtasan tapos na, ginawa na ng Panginoon. Kaya pananampalatayanan mo na lang o paniniwalaan. Kaso ayaw nyo paniwalaan, gusto nyo padagdagan ng gawa. Shoutout din kay Nixon Tolento. God bless bro Denmar. At dito din kay Renaldo Kadogoromo, Bro Russia, baka makapanabla pa ang negative kung babawiin niya ang pagsang-ayon na merong free will ang tao. Kaya kayo mga osas, hanggat sumang-ayon kayo sa free will, hindi kayo makakapanayo sa stand nyo. Napakaliwanag sa talata 1:15 Gs. Shoutout din kay Bidare. Mga kaibigan, ang salvation ay binigay ng Diyos para sa lahat ng tao ay may kondisyon. Mikael Salinggumba, nagpalaban na og ChatGPT. Shoutout din kay Doneto Orsi. Tapos na ang debate. Pabor pala si pastor na may choice ang tao. Shoutout din kay Dara Sir Osman. Mawawala talaga ang kaligtasan kapag ang mananampalataya ay hindi tunay. So dako tayo sa rebuttal, Pastor Ruben. Your time start now. Okay, once again, so nakikita ninyo, hindi yan masagot-sagot kung saan talaga natangkap yung eternal life na kaligtasan na walang hanggan, kung doon ba sa kanyang bunga na pananatili or doon sa tinatawag na pananampalataya. So hindi niya masagot-sagot yan, kahit hindi yan na fallacy yung ating tanong. No? Kaya kung makikita ninyo mga kapatid, talagang hindi niya napatunayan sa kanyang stand na naiiwawala. Kasi nga ang binigay ni Kristo ng Panginoong Hesus, pangako, promise, ang ganda-ganda, preserve. Kaya kung kakain ka sa Kanya, ibig sabihin mananampalataya nga, hindi ka na mapapahamak, hindi ka na doon mamamatay sa impyerno or sa dagat-dagatang apoy. Ay sa Kanya, mapapahamak pa. Tinanong ko siya kung sino sa kanila yung nagsasabi ng totoo. Sila daw dalawa ni Jesus Christ. Pero ang totoo, si Kristo lang yung nagsasabi ng totoo. At hindi po siya. Kasi nga, akalain mo walang sinabi ang Panginoong Hesus na pag nanampalataya ka ngayon sa akin, tapos hindi na yan mapapahamak ang kaluluwa mo or ikaw, pero pwede ka pang mapapahamak. Walang ganun po. Walang ganun. Kaya po, presumption yan ng ating kaibigan at hindi tayo nagja-judge. No? Sabihin niya kanina, nagja-judge. Eh siya nga nagja-judge eh. No? Hindi tayo nagja-judge. Sinasabi lang natin yung sinasabi ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga sabi ko kanina, kung patunayan niya na literal ba yan or figurative, yung John 15, dalawa ang tinutukoy kahit nga dito sa yan, parallel sa mga sinasabi ni Kristo sa Matthew chapter 7, chapter 13 verse 23 to or 24 to 29. Dalawa lang 'yung tinutukoy, ligtas at hindi ligtas. Ganun lang 'yun eh. Dalawa lang ang tao dito, kaibigan, Brother Dinmar, ito basahin ko sa iyo. Anak lang ng diablo at anak ng Diyos. Ibig sabihin ligtas at hindi ligtas. Dalawa lang klase ng tao sa harap ng Diyos ito. Basahin ko sa iyo sa Acts 26:18. Ito. Acts 26:18, sabi dito, to open their eyes and to turn from darkness to light and from the power of Satan into God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Kung nakabantay ka, yung kinuha sa kamay ni Satanas, sa darkness, kinuha yung kanyang destinasyon. Kasi yung tao, likas na kasalanan, pero kahit makasalanan, basta nananampalataya na kumain ng Kristo, hindi na mamamatay, hindi pupunta ng darkness. Pupunta doon sa light, ay sa iyo, pupunta pa ng darkness eh. Pupunta na ng langit. At sabi dito, no? Dahil yan nangyari lahat yan, sabi ni Kristo, kinuha ka sa kamay ng diablo at sa kamay ka ngayon ng Diyos. Akalain mo, nasa kamay ng Diyos, pinahawakan ng Diyos yung mga ligtas at ng kaligtasan na binigay, tapos sa iyo mawawala. Ikaw lang nagsabi kasi hindi ka naman ligtas. Ay anong mawawala sa iyo? Wala ka namang kaligtasan. Talagang wala ka talaga sa kaligtasan. Ganun yon. So, ito, sabi dito, nangyari yan because yun niya, dahil sa faith, sabi niya, by faith that is in me. Hindi naman sinabi dahil nanatili ka. Pero yung ligtas, mananatili na nga yan. Kasi nga ligtas yan. Mananatili yan para sa bunga. Ay ang context doon sa John 15, klaro-klaro eh. John 15, 1-16. Sabi ni Kristo, mag-bring kayo ng much or gitawag na more fruit. Magdala kayo ng maraming bunga. Ay ano bang mga bunga ng mga ligtas? Yung mga mabuting gawa. Mananatili ka doon sa paggawa ng mabuti dahil ligtas ka. Hindi para maligtas pa. Kasi sa inyo,
gagawa ka ng mabuti bago ka maligtas. Kaya tinanong kita kung saan ba natatanggap yung eternal life, nakaligtasan na walang hanggan, kung doon ba sa iyong bunga na gawa or dito sa pananampalataya, hindi mo masagot-sagot eh. Oh. So, ibig sabihin, hindi yan nakatindig yung sinasabi mo na maiwawala. Tapos, kanina akalain mo mas makapangyarihan ka pa sa Diyos. Alam mo ba kung sinong nagki-claim sa Bible na mas makapangyarihan pa sa Diyos? No? 'Di ba doon sa sa Isaiah, no? Na mismo yung diablo, si Satanas. Kaya nga nilagay siya dito sa lupa ng Panginoon. Bakit? Kung basahin mo sa Isaiah, anong sinabi doon? Dahil nga gusto niya mas mataasan niya pa ang Diyos. Gusto niya pa mas makapangyarihan sa Diyos. Kalain mo, tinanong ko sa kanina kung may mas makapangyarihan ba yung will mo sa humahawak na Diyos na sa kaligtasan ng mga manampalataya. Sabi niya, mas makapangyarihan. Kasi ganito yan, mga kapatid, no? Dito sa if na sinabi dito sa John chapter 6, walang problema doon. Kasi nga, ang tao talaga may choice kung hindi pa siya ligtas, kung mananampalataya siya o hindi, nasa sa kanya yun. Ay ngayon, pag nananampalataya na, preserve siya, sabi ni Kristo. Ay hindi naman ang nag-preserve dito ang tao. Si Kristo sabi niya, pag kumain ka na, hindi ka na mapapama. At ang tinutukoy dito, hindi pa mga ligtas, ay sa kanya ligtas na daw or mananampalataya na daw. Ang tinutukoy dito, hindi pa mananampalataya. Kaya tinanong ko siya kung para sa kanya ba, ang sinasabihan dito na kung kakain, yung mananampalataya na o hindi pa mananampalataya. Kaya sabi niya, both. O dalawa, general daw, mananampalataya daw at hindi mananampalataya. Mali po yan, napag-unawa. Ang tinutukoy dito nga ni Kristo, yung hindi pa mananampalataya. Kaya dapat, kumain siya kay Kristo, ibig sabihin mananampalataya siya para i-preserve siya ni Kristo. Oh, so tinututulan mo si Kristo na hindi mapapahamak, ay siya yung mapapahamak. Wala siyang pangako bro na pag bro Dilmar nag-SDA na kung ang tao ay mananampalataya na sa kanya tapos sinabi niya na may eternal life ka na, hindi ka na mapapahamak pero kung hindi ka pang mapahamak, ay ibig sabihin ano yan, kalukuhan niya na doktrina kung gano'n. No? At ang sabi niya kanina doon sa 1 Peter chapter 2, to ba yun? Yun. Basta sa 1 Peter sinabi niya kanina na ano na yun, tinubos na daw. Mali kasi ang unawa mo doon, kasi ang ibig sabihin doon ito, basahin ko, i-rebat ko yan, dito sabi din ni Juan, no? Sa 1 John chapter 2, verse 2, sabi dito ni Juan, and he is the propitiation of our sins. Si Kristo yung katumbasan, sabi niya ng ating mga kasalanan. Sabi niya, anak, for ours only. Sinabi niya sa mananampalataya, hindi lang para lahat sa atin na mananampalataya, but also for the sins of the whole world. Ibig sabihin pala bro, dala yun binayaran ni Kristo, yun na ibig sabihin. Dala yun na binayaran ang lahat ng tao. Kaya nga pag nanampalataya siya, bayad na. Pero pag pinili niya, hindi niya pananampalataya si Kristo, hindi siya maliligtas, hindi siya bayad. Pero binayaran lahat ni Kristo. Pinunduhan na lahat ni Kristo ba? Na pag nanampalataya ang tao, yun na, bayad na siya lahat. Wala na siyang babayaran sa impyerno, preserved na siya. Ay ngayon, pag ayaw niya talaga, kagaya mo, na ayaw talaga maligtas, mas pipiliin mo. Sabi mo, kung pinili mo na hindi kaligtas, sa iyo yan. Kasi hindi kaligtas in the first place, tapos pinili mo. So, sa iyo yan, mapaimpyerno ka talaga nun. At doon, sa Biblia, kanina, sa John chapter 15, bunga ang pag-inuusapan ng mga ligtas. At ang mananatili, bro, pinalaro na yan, clarify na yan sa 1 John chapter 2, no? Verse 19, si Juan na mismo nagsabi. No, nasabi niya, yun nga ang mga umalis, hindi talaga sa atin. Ibig sabihin, yung pinutol, hindi talaga yung ligtas in the first place. Ba't sasabihin mo ligtas tapos nawala? So, ibig sabihin, eternal, temporal yung salvation. Sabi ko kasi, pakita mo kung may temporary bang salvation. So, wala ka doon may ipakita na temporary yung salvation. Or tinatawag na temporary life. Kasi pag napakita mo, panalo ka dyan. Pag napakita mo na sinabi ni Kristo, yung mananampalataya, mamamatay pa. Or mapapahamak pa. Panalo ka na doon. Pero yung sinabi ni Kristo, hindi na mapapahamak, hindi na mamamatay, di ibig sabihin, talo ka doon. Kasi yung sabi mo, ano pa yun, papahamak ka. So, very clear yan, mga kapatid, no? Na hindi talaga nakatayo ang kanyang, windang talaga ang aral ito ng ibigan natin SDA, no? So, mga presumption lang yan yung kanila na sinasabi na mawawala. Ay, ang sabi ni Kristo nga, hindi mapapahamak. No? Sabi niya nga, akong humahawak, walang may makakagaw sa aking kamay. Kahit free will mo, bro, include yan. Kahit free will, kaya nga ang ligtas talaga bro, hindi na yan bro, aalis. Kasi yung umalis lang talaga, kinalaro na nga ni John, yun lang yung mga hindi ligtas, kaya hindi sila nanatili sa atin. Kasi yung ligtas talaga, yun talaga yung mananatili. At para siya ay magbubunga na magbubunga, yun ang pangako ng Panginoong Hesus. Pag nanatili talaga, kasi ligtas naman, mananatili, talagang magbubunga. At huwag mong sabihin na
dahil ang lahat binayaran, tinubos doon sa cross ni Kristo ang lahat ng kasalanan ng tao, ligtas na. Kasi dito, tinutukoy ni, ni Juan, sabi niya, si Kristo yung katumbasan ng ating lahat ng kasalanan, hindi lang sa atin. Eh, sinong tinutukoy niya? Mga mananampalataya. Pero sabi niya din, hindi lang sa atin na mananampalataya, yung ibig sabihin, kundi ang lahat ng tao. So yung mga tao bro, na sana sila, totoo yan, binayaran ni Kristo yan. Pero dahil ayaw nila, kagaya mo nga sabi ko, ayaw nilang maligtas, yes, pinili nila hindi manampalataya, hindi kakain kay Kristo, kaya yun patay. Oh, nanatili siyang patay spiritual, kaya pupunta siya ng impyerno. So, yun na po, no, mga kapatid, ipa ko na po, moderator, handa na po ako sa katanungan niyo. Ang ating moderator. Brother Rasha? I-wave ko na, moderator. Pwede na po siya magtanong. Brother Rasha, nakamute ka ha? Nakamute ka, baka nag-CR si Brother Rasha. Wait lang natin. Brother Rasha. Ako. Sabi na eh. So dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. So dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Denver, Okay. proceed bro. Uulitin ko ang tanong kanina na hindi mo kayang sagutin. Yung isa bang taong naligtas na ng Panginoon, meron ba silang free will? Yes or no? Meron nga ang tao free will bro, pero wala na yung kapangyarihan ng free will mo na aalis ka pa. Ang ganda-ganda ng pangako ng Panginoon Jesus, tapos aalis ka, walang ganun. Walang ligtas na aalis, sabi ni Juan, nananatili yon dahil nga sabi niya sa atin talaga yun, hindi sa ligtas. Yung hindi nanatili, yun ang hindi talaga ligtas in the first place. Huwag mong i-apply yan. Next question. Okay, next question. Dito sa Hebrews chapter 6 verse 4 to 6, sabi diyan, sapagkat tungkol sa minsan naliwanagan na at nakasumpong ng kaloob ng kalangitan takabahagi ng Espiritu Santo at saka humiwalay sa Diyos, tinatanggap mo ba na mayroong naliwanagan, sumampalataya at saka humiwalay sa Diyos ayon kay Apostol Pablo? Yes or no? No, hindi ko tinatanggap yung notion mo kasi ang ibig sabihin dyan, hypothetical yan. If, sabi niya, ay wala naman eh. If nga sabi, ibig sabihin na hypothetical, pwede mangyari, pwede hindi. Pero nga sabi niya, kung ituloy mo yan bro, kahit pa nga eh, sabi niya, kahit pa nga. Sabi niya, kahit pa. Hindi na yan pwede pa magpapako pa ulit ang Panginoong Hesus Kristo. Ibig sabihin bro, isang bisis ka lang iniligtas, ligtas ka forever. Pero walang ligtas na aalis, ikaw lang sabi. Next question. Okay, next question. Okay. So, ang tanong ko ulit tinututulan mo ba ang talatang ito na nagsasabi na mayroong taong naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan at nakabahagi ng Espiritu Santo ng kaligtasan? Tanda na, Espiritu ng kaligtasan na ibinibigay sa mga believers. At saka humiwalay sa Diyos. Tinututulan mo ba ang talatang ito? Yes or no? Hindi ko tinututulan, pero mali kasi yung unawa mo. Ay, ang sabi nga dyan, hypothetical, if kung lalayo. Pero sabi niya nga, huwag mong putulin, hanggang 5 pa yan, sabi niya, pero hindi na siya pwede pa magpapako, parang ginawa mo siyang kakayaya, kung sasabihin mo pa na nagkasala ka, tapos ipapako pa siya ulit para sa iyong sarili. Ibig sabihin, once lang iniligtas, ligtas po forever. At walang ligtas na alis. Kasi nga sabi niya, if, hypothetical, kung alam mo nga yan, pag sinabing if, ibig sabihin, pwede, pwede, hindi. At wala talagang ligtas na alis ng kaligtasan. Bro, ikaw lang yun sabi, ang ganda-ganda ng pangako ng Diyos. Tapos aalis ka, kalukuhan yun. Na pag-iisip. Next question. Okay, next question. Kung hindi tinututulan ang talatang ito, tutol ka rin ba na yung minsang naliwanagan at nabigyan ng Espiritu Santo
ay ligtas na? Yes or no? Pakiulit ng tanong. Pakiulit ng tanong. Ulitin ko, ang isang tao ba na minsang naliwanagan at nakatanggap ng Espiritu Santo, matuturing ba natin siyang ligtas? Yes or no? Ay yes, kung talagang ligtas siya, ligtas na yun. Kung tunay siyang nanampalataya at wala ng ligtas na aalis ng kaligtasan. Ikaw naman nagsabi na ang ligtas, alis ng kaligtasan, ay reserve ka ng Panginoong Isus. Tapos, wawalain mo pa yung kaligtasan. Ako po, doktrina ng Diablo yan. Pag iwawala mong sabi ng Panginoong Isus Kristo na eternal at hindi mapapamak, isa yung mapapamak. So, sa Diablo na doktrina yan kung mapapamak ang ligtas. Next question. Okay, next question. Sabi mo, tumanggap ng Espiritu Santo, yung taong ito, pero hindi siya tunay na ligtas kung sumampalataya siya. Kaya ang tanong ko, ibig sabihin, may mga ligtas na nakatanggap ng Espiritu Santo ng kaligtasan, yung tatak, Ephesians 4:30, tatak ng kaligtasan ng Espiritu Santo. Nakatanggap base sa talatang 4. Ligtas na ito. Sabi mo, kung tunay ang pananampalataya, ibig sabihin, agree ka na may ligtas, dapat patuloy siyang sumampalataya para manatiling ligtas. Yes or no? Hindi ako disagree sa iyo, no? Kasi mali yung unawa mo, mali yung tanong ko din. Walang ligtas na. Objection. Ano yan? Moderator, categorical question. Yes or no? Ang tanong ko sa kanya ay ito, Mr. Moderator. Yung taong tinatakan na ng Espiritu Santo ng kaligtasan sa Hebrews chapter 6 verse 4. Ito ay ligtas na, no? Kinakailangan niya na sumampalataya. Kasi sabi niya, Mr. Moderator, kung tunay ang pananampalataya, ibig sabihin, yung ligtas na ito, kung tunay ang kanyang pagsampalataya, ay patuloy rin siyang maliligtas. Yes or no? Yes or no? Pastor, may counter-objection ka or pipili ka na? Counter. Sinagot ko na po nga, sabi ko nga, no disagree ako sa kanyang tanong. Sinagot ko ang categorical niya at nagpapaliwanag. Okay. Gusto ko lang, doon sa disagreement, gusto ko lang madinig muna, Pastor, yung yes or no. Sige po, sagot na ako? Yes, bro. Okay, no nga sa tanong mo bro, disagree ako. No, disagree ako sa tanong mo. Bakit nga? Wala kang ligtas na aalis. Ikaw lang kasi yung nagkukonklud. No, walang ligtas na aalis at yung tunay na ligtas, talaga yun ang nananatili. Kaya akalain mo, ligtas ka tapos pipiliin mo pang hindi maligtas, loko-loko nga yan ang utak ng tao na yan. Sabi ko sa iyo kanina nga, no, kalukuhan niya na utak yan ng tao, na ligtas ka ang ganda-ganda ng pako tapos alis ka. Walang ligtas na aalis. Yung hindi ligtas, kaya in the first place, hindi siya ligtas, siya ang umaalis. Next question. Okay, next question. Tanong ha. Ito. Ayon sa ikalawang Pedro 2:1, may mga bulaang guro at bulaang propeta na binili ng Panginoon. Agree ka ba sa talatang ito? Yes or no? Yes, agree ako bro sa talata, disagree ako sa iyo nawa. Kasi nga, lahat ng tao talaga, binili ni Kristo doon sa cross ang kasalanan. Binayaran ba? Binasa ko kanina, sabi ni Apostol Juan, hindi lang atin lahat, yung tipo pa doon, maligtas hindi lang yung ating binayaran, kundi yung whole world. Kahit unbeliever. Pero nga, pag hindi siya mananampalataya doon, kahit binili siya, hindi siya maliligtas. Next question. Okay, next question. Nasabi mo, ang kaligtasan na ginawa niya. Sayang, pabera. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate at dako tayo sa final conclusion. At shoutout muna again sa ating mga nasa live. Sabi ni Jess Rel, hindi mapapahamak kung ikaw ay nasa kay Kristo. Pero kung gusto mo humiwalay, hindi ka talaga maligtas. Shoutout din kay More Than Conqueror, Jeremiah 32 verse 40. At Draxir Osmon, mawawala talagang kaligtasan kapag ang mananampalataya hindi tunay. So dako tayo sa final conclusion, Pastor Ruben, bilang negatibo dito sa ating topic na ang mawawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya. Bilang negatibo, your time starts.
Okay, no, once again mga kapatid, hindi talaga na itindig ito ng ating katunggali, no, ng ating kaibigan na apologist ng SDA, Brother Dinmar. Kasi nga, sabi niya daw, mawawala. Ay kanina, kinote ko, sabi ni Kristo hindi mawawala. Ay sino paniwalaan natin? Si Kristo or siya? At hindi niya narimat doon yung yung sinabi ko kanina na figurative yun, dalawang tinutukoy. No, yung John chapter 15. Dalawang tinutukoy, ligtas at hindi ligtas. Kasi nga, ito din yung Acts 26:18, no? Acts 26:18. Ang tinutukoy din dalawa, ligtas at hindi ligtas, sa Diyos at hindi sa Diyos. Ay sino ba yung pinutol? Yung hindi talaga sa Diyos. Kagaya lang nito, sabi ng Romans chapter 10, verse 13, ang kahit sinong tatawag bro, sabi niya, maligtas. Pero kung doon ka naman sa kabila, sa Matthew, sabi niya hindi lahat ng tumawag sa kay Matthew 7:21, hindi lahat ay ligtas. So ibig sabihin bro, mayroon talagang mga tao na nagpanggap-panggap lang na puno na ng palataya pero hindi talaga tunay kaya puputulin, hindi talaga ligtas. Kaya sabi ni Kristo, umalis kayo, hindi ko kayo kilala. Pero yung talagang tunay na tumawag na nanampalataya sa Ebanghelyo kay Kristo na ibayubay sa cross, na danak ang dugo, namatay na libing na nabuhay muli, no? Bayad ng kanyang kasalanan, yun talaga yung tunay na ligtas at mananatili yan magpakailanman. Kasi kaligtasan mo eternal tapos mawawala pa at mawawala ka sa paglilingkod. Hindi ka mawawala bro sa paglilingkod. Kayo lang kasi yung nagpupukod. No? At sabi dito, sabi niya kanina may espiritu na, mai-impierno ka. Hindi, walang ganoon. Dito, sabi dito sa John 14 verse 16, sabi ni Kristo, I will pray to the Father and He shall give you another comforter that He may abide with you forever. Ano bang forever bro? May katapusan ba? Ay naku po, walang katapusan. So nakikita natin yung mga mananampalataya na tinatakan ng Holy Spirit bro, no, after believe sa gospel, sabi ng Ephesians 1:5, talagang forever sa kanya mananatili. Akalain mo, kung mananatili sa kanya forever yung Holy Spirit, ibig sabihin pati yung Holy Spirit, i-impierno mo pa? Eh hindi ganun. Oh? Walang ganun. At sabi doon kanina, yung mga nanampalataya hindi napupunta sa darkness, from darkness to light. Sabi ni Kristo, at hindi mamamatay, i-rebat mo yan. Kung may sinabi ba na yung nanampalataya, pwede pa mamamatay, sabi ni Kristo, no, spiritual, at pwede pang mapapahamak ang nakatanggap ng sa John 16 ng eternal life. Pero wala kang makikita dyan na sinabi ni Kristo na matatanggal pa o mawawala pa. Ikaw lang talaga yung nagsabi, no? Yung mga anti-usas. At ngayon, ito naman yung sa, dito, sa Hebrews chapter 6, no? Na binasa mo, ay putentical na ito, sabi ko, kasi pipili lang kasi ito, sisilik lang ito ng verse. Sabi dito ng puro, for it is impossible for those, sabi niya, who were once enlightened and have attested of the gift and were made partakers of the Holy Ghost. Imposible na nga for it is impossible. Sa'yo, posible pa rin. Sabi niya nga, imposible na yun bro. Hindi na possible na ano pa. Kasi ang layo kasi ng ang translation ninyo. So sabi dito sa English King James, for it is impossible. Imposible na yan. Dapat doon ka muna. Sa doon sa verse na binanggit niya, no? Sa tinatawag na unang phrase na dito sinabi niya, sabi niya, it is impossible. Imposible na nga na mawala pa yun. Sabi niya dito sa verse number 5 din, no? Ganun pa rin at ang sabi doon, may mga ito karugtong na verse na talagang isang si Kristo isang bisis lang kasi nagpapako sa cross. Hindi ka pwede na ipapako mo pa siya ulit para sa iyong kaligtasan na naman. Isang bisis lang tao niligtas, isang bisis lang pinanganak, spiritual. At kahit sa sa Isaiah chapter 51 verse 6, ang sabi nito ni Isaiah, my salvation tinatawag na shall be forever. So eternal pala to. Eternal yung salvation. No? Ay ngayon sasabihin nyo, kung kukondisyonan, kung o-obey, ay mali kasi yung pag-obey ninyo. Okay, salamat. Kasi ang pag-obey ninyo sa gawa ay ito. Tingnan ko kung saan nakatanggap ng grace, no? Itong mga apostol. Ito sabi, Romans chapter 1, sabi ni Apostle Pablo, verse number 5, no? Sabi dito, by whom we have received past tense grace and apostleship for obedience to the faith. Alam mo kung saan nangyari lahat yan? Kahit si Apostle Paul na nakatanggap ng grace. Ano bang grace doon? Sabi ni Apostle Paul, for by grace ye are saved. No, doon ka na saved sa kanyang grace through faith. Kasi sabi dito, hindi ka nag-obey doon sa bunga. Hindi nag-obey ka kay Kristo sa faith, naligtas ka, kaya ka na nanatili, nag-obey kang manatili, naligtas ka na para mamunga ka, hindi para sa kaligtasan. Kasi ang inyo kasing kaligtasan, nakabase sa inyong gawa. Ay pakita ka ng verse na ang eternal life, doon matatanggap, hindi ko kanina nga sinagot yan ng categorical,
Kasi hindi mo talaga kayang sagutin. Pag sinabi mong yung eternal life, patatanggap sa iyong bunga, ibig sabihin reward yan. Ay ngayon, kung reward, first, walang reward. Gift lang po. Maraming salamat po. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ni Pastor Ruben ng Baptist, mga kapatid. At dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan na mawawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya, Brother Denver Santiago ng Seventh-day Adventist Church. Bilang affirmative, your time start now. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. At muli po ang inyong pong malit na lingkod, Brother Denmar Santiago. At ang ating proposisyon ay nananatiling nakatayo dahil si Pastor na ang sumagot kanina, saved by the bell. Oh? Ang sabi niya, mga kapatid, sayang, hindi ko na itanong eh. Pero maganda, hindi ko lang na-follow up kasi saved by the bell talaga. Talagang naputol yung aming tanungan. Ang itatanong ko sana, kasi sabi niya eh, no, ang usapin, no, yung isang taong ligtas ba, o kapag patuloy na manatili sa pagsampalataya, yun ay ligtas na talaga. So ibig sabihin, ang isang ligtas, kung tunay ang kanyang pananampalataya, kung mananatili siya, ibig sabihin, may kondisyon. Conditional naman pala eh. May free will kasi, Pastor. Hanggat may free will, hindi mo matitibag. Ang itinuturo nating conditional immortality. Dahil mga kapatid, yung unconditional immortality, si Satanas po ang author niyan. Huwag kayong padadaya. Let no one deceive you, mga kapatid. Ang sabi dito, sa Genesis 3:3, ganito ang sabi. Ganito ang sabi, no? Datapwat sa bunga ng punong kahoy na yun, sa gitna ng halaman, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag mong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Mayroong babala ang Diyos eh. Huwag niyong gawin. Baka kayo'y mamatay. Ano ang sinabi ng dyablo? Ang sabi ng dyablo, at sinabi ng ahas sa babae, tunay ngang hindi kayo mamamatay. Sa conclusion ni Pastor, ano sabi niya? Yung may eternal life na hindi na magkakaroon ng kamatayan. Ito, yung binasa natin sa Genesis, ano sabi? Tunay ngang hindi kayo mamamatay. Kanino salita yan? Kay Satanas. Kaya ang OSAS, satanic doctrine. Bakit? Kasi, mga kapatid, ang ginagawa nila, ang Diyos pinipilit nila. Samantalang sabi sa 1 John chapter 4, God is love. Hindi siya mamimilit kung ayaw mo. Yes, nakipagrelasyon ng Diyos. Nakipagrelasyon tayo sa Kanya. Pero kung ayaw nating manatili, walang magagawa ang Diyos. Kasi may free will tayo. Di sana, yung mga babala ng Diyos sa Biblia, joke-joke lang. Pastor, joke-joke lang yun. Yung mga babala na huwag kayong padadaya, huwag kayong ganito, no? Halimbawa, bibigyan ko kayo halimbawa, mga kapatid, no? Ano yung mga warning ng Diyos? May warning ng Diyos mga kapatid isa sa halimbawa ng warning ng Diyos, yung kaninang binabasa natin. Yung John chapter 15 verse 6, no? Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin. Ibig sabihin, joke lang ito, Pastor, no? Ay siyang matatapong katulad ng sanga at matutuyo at titipunin at ihahagis sa apoy at mga susunog. Marami pang gaya nito, mga kapatid, na babala tungkol sa pagtalikod at pagkadapa sa pananampalataya. Kung yun ay babaliwalain, Kung yun ay babaliwalain ni Pastor, mga kapatid, no, ay laughing stock dito si Pastor. No? Pero dito, mga kapatid, napatutunayan natin
na dahil ang ating Diyos ay pag-ibig, gagalangin niya ang ating free will. No? Kaya sa debating ito, nanaig ang katotohanan ng Biblia na ang isang mananampalataya, kung pipiliin niyang sumampalataya at manatili kay Kristo, doon lamang siya maliligtas. Pero kung hindi siya manatili, no, siya ay hindi maliligtas. Yun ho ang kondisyon, no, ng ating Panginoon ayon sa Biblia. Okay, so diyan nagtatapos ang ating debate between SDA and Baptist, mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood, sa lahat ng 48 na nag-comments. Bro Denmar, salamat bro. Unang-una, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos sa makapangyarihan sa lahat. All praise and glory and honor belongs to our God, the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, ang lahat po, mga kapatid ng karangalan o lahat ng papuri, no, ay lagi tangi lamang sa ating Panginoon at di po sa akin na inyong malit na lingkod. So, ang inyong pong malit na lingkod ay nagpapasalamat kay Pastor Ruben, no, sa kanyang masigasig na pagharap sa ating debate, no. Ayan po yung aking inaasahan, no. Satisfy ako, Pastor, sa aking inaasahan. Talagang napakatikas. Maraming salamat, Pastor Ruben, at gayon din kay Brother Rasha, na lagi ay nandyan para mag-moderate sa atin at mag-record at mag-stream, mga kapatid. At gayon din sa lahat ng ating followers at supporters dito po sa ABIM, sa yung number 1 kong supporter, yung aking mentor, Dr. Rocky Tulog, at yung aking kakambal, pero mas gwapo ako, si Brother Fernando B. Camacho Jr., at sa aking followers dyan po sa YouTube, TikTok, and Instagram. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. So ang inyong po maliit na lingkod ay iwanan kayo ng isang salita na patuloy kayong sumampalataya sa iisang ebanghelyo, hindi anim isa lang. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, at si Kristo ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, maganda na kayo dahil si Kristo na ating Panginoon ay malapit nang dumating. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon. Okay, at siyempre Pastor Ruben. Okay na bro siya. Okay, once again, maraming salamat po sa lalo-lalo na una sa lahat sa kanya at maraming salamat sa debate po at salamat din sa ating at kaibigan kasi dito mga kapatid sa mga nanonood walang personalan kahit sa mga area hindi ako nami-personal hindi ako nag-atat na debate ko at dito gusto yun yung kanto debate kaya ito ang mas maganda talagang gusto pa yan pero moderator at maraming salamat po sa ating moderator Daddy Rasha dito sa Rasha TV maganda magaling ito na moderator po at talagang hindi po yung hindi nagiging bias maraming salamat sa at sa mga lahat na nanonood yan ngayon, maraming salamat. Pwede nyo supportahan dito si Brother Rasha sa kanyang page sa Rasha TV at sa YouTube channel. Then sa mga usas dyan, maraming salamat sa inyong panonood sa mga Baptist at sa aking kaibigan na pastor, si Pastor Jan. Maraming salamat. God bless. Bro, pagpaalam na ako. Okay, at Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Brother Denmar Santiago ng SDA at Pastor Ruben ng Baptist, mga kapatid, at pwede niyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. At please subscribe nyo ating YouTube channel, Rasha TV, dahil ang debate na ito ay pupunta doon. Rasha Debates TV, mga kapatid, search lang yan. At sa atin ding dalawang ito, you can follow them. At si Brother Denmar, meron silang mga sari-sariling mga posts at si Pastor Ruben. So maraming salamat, mga kapatid. At paki-follow na din ako sa aking
profile, Russia Vista mga kapatid. Yan lang yung Facebook ko. Ayan, so pwede kayong mag-follow dyan. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice.